Din yung nilamon ng apoy. Nakatutok si Rida Reyes. Mahigit 24 oras na ang nakakalipas, pero hanggang kaninang alas 5 ng hapon, nagliliyab pa rin ang mga kahoy sa loob ng tistisan ng kahoy sa barangay Paso de Blas, Valenzuela. Bagamat idineklara ng under control ang sunog, kaninang 2:39 na madaling araw, nakabantay pa rin ang Valenzuela Fire Department. Tuloy-tuloy ang pagbomba ng tubig sa mga nasunog na kahoy na nagbistulan ng mga nagbabagang uling. Kumpay na po yung lugar, may sarili naman silang firewall. Kaya lang, yun pa iniingatan natin, yung mga nagliliparang alipato, mahirap pong mapunta sa ibang kabahayan, magdulot pa ng sunog na naman. Ang ilang residente, magdamagang nagmatsyag. Ay, syempre, malapit lang sa amin eh. Makakabamaya kung anong mangyari, gano'n. Pero nag-prepare na po ako sa bahay namin ng mga ilang items na importante. Ang ilan namang tauhan ng tistisan, itinabi ang ilang natirang kahoy na hindi nadamay sa sunog. Patuloy ang investigasyon kung ano ang sanhi ng apoy. Inaalam pa rin ang halaga ng pinsala. Rida Reyes, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pinag-aanda po tayo ng pag-asa sa mas mainit pang panahon sa mga susunod na araw, lalo na sa Mayo. Ang temperatura sa Metro Manila umabot na sa 35.8 degrees Celsius kanina. Nakatutok si Jamie Santos. Humapdi na naman ba ang inyong mga balat dahil sa matinding init ng araw? Yan ay dahil pumalo ang temperatura sa 35.8 degrees Celsius dito sa Metro Manila kaninang bandang pasado 1:00 ng hapon. Mas mainit kesa naitala kahapon. Dulot pa rin daw ito ng El Nino. Yung surface temperature na mainit na dagat, dinadala ngayon ng hangin na easterly sa atin. Dahil sa matinding init, apektado na rin pati trabaho ng hardinerong si Ronaldo. Basta po dinidilig na lang tuwing buong araw, umaga hanggang maghapon. Payo ng Pag-asa, kung wala rin lamang namang importanteng lakad, iwasang lumabas ng bahay sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Huwag din kalimutang uminom ng tubig at magsuot ng mga damit na light ang kulay para presko. Jamie Santos, Nakatutok, 24 oras. Bukod sa swimming, may kanya-kanyang gimmick ang mga resort sa Bulacan para naman dun sa ibang type gawin. Nakatutok si Claire Delfin. Ngayong mainit ang panahon, di nakapagtatakang mabilis mapuno ang malawak na swimming pool na ito sa Villa Elena Resort sa Bulacan, Bulacan. Tinapatan pa ng mahabang water slide. Kaya naman mapabata't matanda, enjoy sa tubig. 55 at 75 pesos ang entrance fee. Ang ibang medyo sawa na sa pagsiswimming, video okay naman ang kinakarir. Ang ilan kundi man tutok sa pag-iihaw, sa pagpapahena tattoo na lilibang. 75 lang. Kahit pa paano, yung mga anak ko, maligayang maligaya. Dahil napalibutan ng fish pond itong Villa Elena, pwede kang mag-fishing. Yun nga lang, kailangan mo magbayad ng 200 pesos para sa fishing rod. Pero lahat naman daw ng mahuli mong isda, sa'yo na. Para sa mga gustong mag-overnight, may mga kwartong pwedeng rentahan. 800 pesos per night ang pinakamura. Ang pinagmamalaki namin dito sa Villa Elena ay ang kagandahan ng aming paligid, ang malinis at yung aming mga isda. Di rin nawawala ng tao ang swimming pool sa Casa Elum sa Marilao. May mga batang ang trip naman ay mga fountain, lalo na itong dolphin fountain. Yung mga nature lover, talagang magugustuhan to. Ang ibang bata, abala sa paglalaro sa playground. Gayon din sa mini bowling set na ito. Siyempre, meron ding bowling para sa mga young at heart. Ang iba, kanya-kanyang laro ng billiards, basketball, at volleyball. May video okay rin dito. Minsan naiinip kayo kasi panay swimming lang. Kung yung iba naman hindi nagsiswimming, nakaupo lang, nakatunganga lang. At least dito, marami kang magagawa. 100 pesos per head ang entrance sa Casa Elum. Libre ang mga batang 3 talampakan pababa. Claire Delfin, Nakatutok, 24 oras. Isang grass owl po ang nahuli sa Bulacan at ipapakita namin ang video niyan sa pamamagitan ng touchscreen powered by VizRT na gagamitin din ng GMA News and Public Affairs sa eleksyon 2010. Ito po ang video na ipinadala ni News Cooper Peter Villanca.
Nahuli raw ang kwago sa isang bukid sa Baliwag, Bulacan. At paalala lang po mga kapuso, sakaling makahuli ng kwago o iba pang wildlife, agad po itong i-report sa DENR. At pwede rin po kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang po sa www.uscoop.tv. At para naman magpadala ng text at MMS, i-text po ang scoop, space, ang inyong message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Tandaan niyo po mga kapuso, basta't may balita sa lugar ninyo, i-uscoop ninyo. Susunod, kilos protesta sa isang telecommunications company sa Thailand nauwi sa batuhan at paluan. Claudine Barreto excited na sa pilot airing ng kanyang kauna-unang drama series sa Kapuso Network. At Judean Santos itinigil na raw ang pagjejeta para masigurong healthy ang pagbubuntis niya. Tutok na dito sa 24